Hindi mapakali si Andeng. Palakad-lakad siya sa loob ng bakuran nila. Padating na kasi ang kakambal niyang si Ubeng. 20 taon na silang hindi nagkikita. Mula pa nang dalhin ng papa niya sa Maynila ang kakambal niya. 10 taong gulang pa lang sila noon at buhat nga noon ay nawala na sila ng komunikasyon. Ngayon ay kusa siyang hinanap nito at natagpuan dahil sa social media. Ilang saglit pa ay may humintong sasakyan sa tapat ng bakuran nila. Bumaba ang isang babae. Nilapitan niya agad. Naka-uniforme ng pangkasambahay ang babae. Parehas ang buhok at tindig sa kanya. Niyakap niya agad at sinabing miss na niya ito. Inalis ng babae ang pagkakayakap niya at sinabing hindi siya ang kakambal kundi ang kasambahay nito. Isa pang babae ang lumabas mula sa kotse. Nagtaka si Andeng dahil mukhang tumanda ang kakambal niya kaysa edad niya. Pero sinubukan pa rin niyang yakapin. Nagpayakap naman sa kasinabing hindi pa rin siya si Ubeng kundi ang mayordoma nito. Nainis na si Andeng. Sinilip ang loob ng kotse at tinanong kung ilang babae pa ba ang bababa roon na mapagkakamalan niyang ang kakambal niya. Bumukas ang pinto ng kotse sa unahan. Mula ron ay nanlaki ang mga mata ni Andeng dahil para lang siyang nanalamin. Ubeng, ikaw na ba talaga yan? Susugurin sana niya ng yakap nang sabihin itong oo, pero bigla itong yumuko at nagkamot ng binti na kinagat daw ng lamok. Kaya ang nayakap niya ay ang driver na biglang sumulpot sa likuran nito para isara sana ang kotse. Kaya naman todo hingi siya ng paumanhin. Sa sobrang tuwa ni Andeng ay niyakap niya to the max ang kakambal niyang si Ubeng. Pinuhat pa nga at inikot-ikot, kaya naman nalaglag ang pustiso nito. Dali-dali niyang binitawan si Ubeng para damputin yon. Muntik pang mabuhal si Ubeng. Pagdampot niya sa pustiso ay pinagpag, pinunasan ng damit at saka nagsorry habang isinusoli yon sa kakambal. Sa loob ng bahay, bumunghalit ng iyak si Ubeng nang malamang tulad ng papa nila ay sumakabilang buhay na rin pala ang nanay nila. Pero maya-maya ay nag-iba na ang mood ng dalaga at sinabing ikakasal na siya kaya masaya siyang natagpuan niya si Andeng. Hindi kasi niya sila mahanap dati dahil sa paglipat ng tirahan ng mga ito. Natikilan si Andeng. Kakakasal lang kasi niya nung 1 buwan kaya sinabihan niya si Ubeng na iusod ang kasal sa 1 taon para hindi sila magsukob sa taon. Ayon kasi sa matatanda, masama raw yun. Mamalasin sila pareho at makakaranas ng mga kakatuwa. Pero hindi pumayag si Ubeng kasi hindi rin daw papayag ang biyena niyang babae na isilang ang baby niya na hindi sila nakakasal ng anak nito. Ang biyena niya ang nasusunod dahil ito ang gumagastos sa lahat ng pangangailangan nila ng batugan niyang asawa na puro pagliliwaliw ang alam, ayaw magtrabaho. Wala na nga nagawa si Andeng kundi ang umattend na lang sa kasal na kakambal niya at siya nga syempre ang bridesmaid. Matapos nga ang kasalang yun ay nagsimula na rin makaranas ng kakatuwa ang kambal. Una ay si Andeng. Habang naglalakad siya sa daan ay biglang pumatak ang ulan. Dali-dali niyang binuksan ang payong. Nang bigla rin ay makita niya ang isang matandang babae na ang bestida at belo ay parehong itim. Nakatingin sa kanya mula sa di kalayuan. Kasabay ng pagkabog ng dibdib niya ay ang paghakbang nito palapit sa kanya. Habang papalapit ito ng papalapit ay papalayo naman siya ng papalayo. Sa isip-isip niya, ito na nga ba ang sinasabi niya? Nagsimula na ang kababalaghan dahil sa kasal nilang sukob sa taon. Kaka-address niya ay naswak siya sa basurahan na nasa likuran niya. Nagmadali ang matanda ng paglapit sa kanya. Sumigaw siya ng tulong sa takot sa matandang nakaitim. Inis at kunot noong sinabi ng matanda na siya na nga ang tutulong, bakit ayaw iabot ang kamay sa kanya. Natigilan si Andeng. Unti-unting iniabot ang kamay sa matanda kasabay ng lakas loob ng pagtatanong kung hindi ba ito multo o aswang. Sa buwisit ng matanda ay binitawan ang kamay niya at ayaw na siyang tulungan na makaalis sa basurahan. Porke raw ba nakaitim siya ng bestida at belo ay mukha na siyang multo o aswang. Bakit daw kasi nagmamadaling lumapit sa kanya? Tanong ulit ni Andeng. Sagot naman ng matanda. Kasi nga raw pumapatak na ang ulan. Makikisukop daw sana siya dahil naiwan niya ang payong niya sa sementeryo pagdalaw niya kanina sa asawa niyang kamamatay lang. Humingi ng paumanhin si Andeng at nagpatulong na sa matanda na makaahon mula sa drum na basurahan. Nang makaalis na si Andeng, lingit sa kanya ay biglang naglaho ang matanda.
Si Ubeng naman, nasiraan ang sasakyan nila sa ilang na lugar sa baryo habang patungo sana ulit sila kay Andeng upang dalawin ito. Ayaw niyang mainip kaya sinabi niya sa driver na maglalakad na lang sila ng kasambahay niya dahil malapit-lapit na naman ang bahay nila Andeng. Sumunod na lang doon kapag nagawa na ang sasakyan. Habang naglalakad na sila ng kasambahay na si Tisha, ay naramdaman ni Ubeng na may sumusunod sa kanila. Paglingon niya, nakita niya ang isang nakakatakot na anyo sa dilim. Isang lalaki na pagewang-gewang ng lakad, mabilis at tila aatakihin sila. Sa takot ay napasigaw si Ubeng kay Tisha na may aswang sa likuran nila kaya tumakbo na raw sila. Dahil malapit na silang abutan ay kinapa ni Ubeng sa bag ang cellphone para tawagan ang driver niya pero hindi niya makita ang cellphone. Paglingon niya, nasa harapan na nila ang humahabol. Lawit ang dila sa hingal. Hindi raw siya aswang tulad ng paratang ni Ubeng kundi isang lalaking lasing kaya pagewang-gewang ang lakad. Hinahabol sila para isoli ang napulot niyang cellphone na nalaglag daw mula sa bag ni Ubeng na nakabukas ang zipper. Nagpasalamat si Ubeng sa pautal-utal na salita. Nang talikuran na nila ang lalaki ay bigla itong nagbago ng anyo at naging isang baboy ramo. Kinuwento ni Ubeng kay Andeng ang karanasan nila at kinuwento rin ni Andeng kay Ubeng ang karanasan niya. Nagtawanan sila dahil hindi naman pala kababalaghan ang naranasan nila na kaakibat ng sukop daw sa kasal kundi isa lang pangyayari na hindi inaasahan. Ngunit sa hindi rin inaasahang pangyayari ay dumating sa kanila ang tunay na kamalasan. Ang asawa ni Andeng ay namatay dahil sa atake sa puso habang ang asawa naman ni Ubeng ay namatay dahil sa aksidente sa sasakyan. Sabay na inilibing sa magkatabing puntod ang mga asawa nila. Habang magkatabi silang nagdadalamhati, ang matandang nakaitim ng bestida at belo at ang lalaking naging baboy ramo ay nandoon lang sa paligid, tahimik na nagmamasid sa kanila. Gabi, sa loob ng bahay ni Andeng, paalis na sana si Ubeng nang pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang nakakatakot na muka ng matandang nakaitim. Sa bintana ay nakita naman ni Andeng ang nakasilip na mukha ng lalaking papaling-paling ang ulo. Tumakbo sila pareho sa kusina, sinundan sila ng mga ito. Humahalakak pa ang matanda. Nadampot ni Andeng ang bilog na bawang, ibinato sa matanda sa pulsa nakabukang bunganga nito. Nabulunan, hindi makahinga, kaya sumisenyas ng tubig sa kambal. May naisip si Andeng. Kumuha ng baso, nagpunta ng CR at sa bowl sumalok ng tubig. Nanlaki ang mga mata ng matanda, mas ginusto pang matigok kaysa uminom ng galing sa bowl. Hanggang sa matumba na nga ito. Ang lalaki naman ay nagbago ng anyo at naging baboy ramo sa harapan nila. Nagkatinginan ang kambal. Sumanya si Andeng sabay hugot nila ng kortina sa sala. Itinaklob sa baboy ramo. Kinuha ni Andeng ang itak. Sinundot-sundot ang baboy ramo sa loob ng kortina. Nung una ay nakikiliti pa ito, ngunit sa huli ay inagom na ni Ubeng ang itak at siya mismo ang nagbaon sa katawan ng aswang kaya napalakas ang pag-igik nito hanggang sa tuluyan nang nawala ng buhay. Magkasamang nagtungo sa simbahan ang kambal upang humingi ng tulong sa pare. Anila, napatay na nila ang dalawang nakakatakot na nilalang pero paglabas nila ng bahay ay marami pang sumusunod sa kanila ng mga kakatwa. Pinayuhan sila ng pare na sunugin ang lahat ng may kaugnayan sa kasal nila kasama ang mga larawan. Ganun nga ang ginawa ng dalawa, hindi nila maiwasang mapaiyak habang sinusunog ang mga bagay na konektado sa kasal nila. Magkasabay pa nga lumobo ang sipon nila. Maya-maya ay may lumabas na usok. Maitim na usok. Akala nila ayun na ang kamalasan na mula sa mga sinunog nila. Pero nakarinig sila ng malaking boses mula sa itaas kaya napatingala sila. Sabay na namilog ang mga mata nila nang makita ang isang kapre at mapagtantong sa tabako nito nagmula ang itim na usok. Magkahawak kamay na sumigaw at kumaripa sila ng takbo palayo sa lugar na yon. Sa ibang baryo, nagsimula ng panibagong buhay ang kambal kasama ang bagong silang na anak ni Ubeng. Minalas nga sila dahil sa sukob pero sinuwerte rin sa bandang huli dahil nagkaroon sila ng tahimik na buhay. Kapwa hindi na nag-asawang muli nang malaman nila na ang mga namatay nilang asawa ay may mga inilihim pala sa kanila. Ang asawa ni Andeng ay may itinatago palang unang pamilya habang ang asawa naman ni Ubeng ay pinakasalan siya
para lang makuha ang mana sa magulang. Masaya na lang nilang ginugol ang buhay sa piling ng isa't isa bilang kambal na matagal na nagkawalay at muling nagkasama.